Ang napansin ko dito guys sa palagi, no, yung mga barko. Ayan guys, mega loud shoutout, ano. Nandito tayo sa Dolomite as usual, ano. Napansin ko kasi medyo klarong-klaro ngayon ang mga barko, no, sa gitna ng karagatan. At nakikita ko yung mga malalaking barko ng reclamation nandiyan na rin, oh. Yung pangit pag Yun, oh. Ang malalaking barko nila talagang lumalapit na dito. Thinking na may mga maliliit din na barko, ano. Pero napansin ko, may mga malalaking barko na nandito ang malapit na, no, dito sa may Manila Bay, Rojas Boulevard. So ang reclamation talagang puspusan na rin, puspusan or halos siguro sabihin natin 70% na, no? Hindi man natin makita pero umpisa pa lang kasi nakita na natin yung kanilang ginagawa hanggang ngayon siguro nasa 70% na rin, ano. Ang ginagawa nila yata ngayon na puro compaction na lang, kumbaga sa mga civil works na lang, compaction, ano. Hindi na siguro kapag natapos yan saka na nila ang mga detalye, no, tulad niyang mga ano yan, mga dike, no. Nakikita ko nga dito parang nag-umpisa na rin sila ng dike nila, yan, no, nakikita natin yung puti na yan, yan ay simentadong pader, no? So ang tanong ko dito guys, ano, hanggang saan ang buhos nila at pagkatapos nito, kontrolado ba ito ng Pilipinas? O, di ba? O baka maging China property ito? Hindi kaya? Ayan. Although, siyempre, no, may kontrata naman yan at sana, no, ito, matapos ito, I'm sure, siguro tapos na rin ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang susunod, no, na Pangulo niyan, hindi natin alam kung sino, so sana, no, makontrol niya yan. And ngayon, so para, no, ang Dolomite, yan ang itsura ngayon. Malinis, ano, ito naman ay alagang-alaga yan, ano, ng mga Estero Rangers at saka mga tauhan ng MMDA, no. Kahit na malakas yung alon at unlimited, sabi nga unlimited ang basura diyan, ito naman talaga ay inalagaan, ano, sa paglilinis. Yan. Ang Manila Bay or ang dagat ay maalon, no, as usual. Pero sabi ko nga, yan ang maganda, yung maalon na dagat, no? Hindi naman na malaking alon as in na parang sa Siargao na pwede na mag-surfing, no? Yan ay normal lang naman dahil nga ay yan ay dagat, no? Parang ano nga, yung dagat na tahimik, parang nakakatakot pa nga, yeah. So, palagi kong sinasabi yan, mas gusto ko yung dagat na ganyan, yung may mga alon. Kunin naman yung malaki, hindi naman na palaging malaking alon, kasi pag ganyang alon, nahirapan din yung ating mga mangingisda, no? Medyo hindi din sila makapangisda ng ganyang alon, ano, magalaw. So delikado yan sa mga maliliit, no, na bangka. So katamtaman lang, ano, yung normal lang. So, yan ang napansin ko dito guys sa palagi, no, yung mga barko ng reclamation na palapit ng palapit dito, no, sa ating dalampasigan. O, dahil nga sa pagbuhos din, no, ng reclamation, and of course, puspusan na rin yung trabaho nila dyan. Siguro kontraktor ay todo na rin para makakolekta na rin. Yan ang buhay ng ng kontraktor, construction, no, kontraktor. Paano sila makakolekta kung walang finished product? Yan. Yan yung mga malalaking barko nila, nandiyan, oh. Although may mga maliliit din yan guys, ano sila, yung mga nabubuhos dyan, mayroong maliit, may malaki. Pero sa ngayon, nakikita ko yung mga malalaking barko nila, nakikita ko na, nandito.
Actually dati guys, dati pa naman kasi nag-vlog na ako dito sa reclamation. Nakakita ko rin naman ang malapitan yan, ang mga barko na yan. Kasi dati doon sa may seascape, talagang halos nasa gilid na sila. Na yung pinakaunang buhos doon, nandun ako guys, talagang marami kaming vlogger dati nagba-vlog doon. Maliban sa puti na yan, ang puti na yan guys, yung nakikita yung puti na barko, yan ay matagal na yan dyan, wala nang alisan yan dyan, parang sa training school yan ng mga marine, ng mga seaman natin, di ba rin, mga seaman. Matagal na yan dyan, wala pa nga Dolomite, nandyan na yan. Diba? So mahangin medyo mahangin guys dahil nga may mga low pressure area tayo nasa paligid lang nating West Philippine Sea. Hindi pa naman nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ang kanyang hanging habagat at saka yung ulan niya mismo kagabi lang or kanina nga madaling araw na paramdam din tayo, nakaramdam tayo ng mga pag-ulan. Kahit kahapon, tuwing nag-live tayo dito, nakakaramdam tayo ng bugsong-bugsong pag-ulan. Yan ay dala ng habagat na hinihigop ng mga low pressure area. Yan. So sa ngayon, medyo magandang panahon, medyo nakatigim tayo ng mainit. So sa mga susunod naman na mga araw, naman tayo, bayuhin naman tayo ng ulan, dahil nga may mga hindi pa tapos, ang pagdating ng mga bagyo sa ating bansa, talagang puspusan na. So yan So nakikita natin medyo high tide, kasi ang tubig, kung napansin nyo dyan, nandyan na, pumasok na sa batuhan. Sabi ko nga, ang buhangin ng Dolomite ay tinulak na, dalampasigan, nakaumbok na siya sa gitna. So maybe balang araw or isang araw ay itutulak naman yan ng kanilang bulldozer pabalik ng karagatan, dahil nga umiksi na yung bahagi na ito ng Dolomite tinulak ng alon ang buhangin ng Dolomite dito sa dalampasigan. Kung napansin nyo yung batuan na yan, pumasok na yung tubig. Yung dulo ng batuan na yan dati ang pinakadulo na ng buhangin ng white sand, pero ngayon ay malayo na. At dito siyempre wala ngayong pumapasok dahil nga sarado, maintenance day nila ngayon. So Wibis, So nakikita din natin yung mga fishing boat sa laot. Daming mga barko sa karagatan ng Pilipinas. Yan guys ang update dito sa Manila Bay. So sa ngayon naman, ang update naman dito sa may Ruas Boulevard, tingnan natin. Yan sa ngayon ang traffic ay maluwag, maliban dito sa kabila na papuntang Divisoria or North ay medyo may kabagalan. Dito naman ay papuntang Baclaran, medyo wala masyadong traffic, tumitigil lang ng bahagya dahil nga sa stoplight diyan sa dulo sa may Pedril, So dito sa kabila papuntang norte ay medyo may kabagalan ng konti, Ngayong oras ay alas 10, alas 11 na ng tanghali. So dito tayo sa may footbridge ng Dolomite, Ito ay nagdudugtong ng kabilaan, papunta po ng US Embassy. Yan guys ang update dito sa Ross Boulevard and Manila Bay. Salamat po. Mag-ingat po tayo.